Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po, mayroon po tayong isang brother na nagbalik sa atin at papakinggan po natin ang kanyang mga salaysay, ang kanyang mga experience nung siya ay wala sa ating feeling dahil sa busy sa trabaho. Siya po ay si Brother Isaiah. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحييكم بتحية الإسلام تحية الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tulad ng khutbah, dito masarap matulog. Pwede nyo na simula. Diba? Kasi mula pa lang, sabi ng imam, doon talaga masarap matulog. So ngayon, translation. Pagsimula ng translation, doon yung pinakamasarap. Ang naka-assign na mag-translate today ay si Sheikh Abdul Muhaymin. Kaso, meron tayong bisita ngayon na gusto kong marinig ninyo yung mga experiences nila sa life. Kasi yung advocacy natin dito sa center, magkaroon tayo ng deep relationship sa isa't isa. Hindi superficial. Paano nagkakaroon ng deep relationship yung magkakapatid kapag maraming challenges, maraming mga kwento, maraming mga experiences na sabay-sabay natin nararanasan at nalalaman sa isa't isa. Tama? Sa mga kapatid natin sa dugo, alam natin hindi natin kayang iwan sila kahit anong nangyari. Muslim sila o hindi Muslim, hindi po pwedeng hindi. Kasi yung relationship natin sa kanila, matibay dahil sa pagsasama-sama natin. Isipin nyo, mula bata hanggang sa pagtanda. Ang gusto natin i-establish dito at malaman ng bawat isa na ang relationship ng Islam na binigay sa atin ng Allah, dapat mas mahigit siya kaysa sa anong relationship? Merong relationship sa business, sa politics, sa kahit anong relationship. Pero meron tayong batas na binigay ang Allah subhanahu wa ta'ala na kahit yung mga parents natin na nagbigay sa atin ng opportunity na tayo ay mabuhay dito sa mundo, kapag hindi sila sumunod sa katuruan ng Islam, pwede natin sila suwayin. Anong ibig sabihin niyan? Ang relationship natin with Allah subhanahu wa ta'ala dapat always ang mangingibabaw. At relationship natin sa kapatid nating mga Muslim, yun yung isa sa pinaka-importante. Kapag yung kapatid natin, Muslim din siya, alhamdulillah. So, meron po tayong panauhin na matagal na po namin kasama dito, bago pa ng pandemic, simula pa ng pagpunta ko rito, kasama na natin. Kaso, medyo na-assign sa ibang lugar, kaya hindi natin halos nakasama. Okay? Pero bago pa si bro, pakilala muna natin si Bro Das. Hot seating. Okay. Bale, pangalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung nga pala si Yasir Hadjani, matatawag niyo ko sa pangalan na Das, nickname ko yun. Galing Wimsurin po ako, kasama ni Chief Mix. Taga Zamboanga po. Married po. Dalawa na po. Hoy, more than one. Dalawang asawa? Hindi, yung anak. Alhamdulillah. So, si Bro Das, kasama natin noong school days pa. Mashallah, mapalad tayo dahil dito rin siya nang-assign. Anong nga yung trabaho? Ha? Wala pa po. Wala pa.
marami na tayo. Okay. So si brother, yung tinutukoy po natin kanina, bro, Pepito. Manaloto. Ang unang kwento. Si Pepito, mashallah. Kasama po natin ito. Marami pong nangyari in between. Gusto ko pong makakuha tayo ng lesson sa kanya. At pagpapatibay ng samahan natin sa isa't isa. Sabi niya, kung siya yung pasasalitain, 2 oras daw. Sabi ko sa kanya kahit 1 oras lang. Baka maubusan ako hindi nga nun. So, yan, bismillah. Alhamdulillah. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga pala si Pepito Soriano sa pananampalatayang Christian pa dati. At ako ngayon ay isang ganap na mananampalatayang Islam. Isay ako. Napapasok po ako sa pananampalatayang Islam noong 2020. Hindi ko kapamay. Mga 5 years na po siguro. At nag-aaral din po ako rito sa Qatarges. Angkop na rin ng Alpanan. Kasama ko sila brother. Kasama para na palayo ako sa pag-aaral. Namin ko naman. Kasi ang trabaho ko ay crane operator. At kami ay supply lang. Kaya nakapalayo ng destino. Ako nga pala ay taga Pangasinan. Malasiki, Pangasinan. Sino bang Pangasinan dito? Misis ko. Malasiki ako, Malasiki. Hindi, joke lang po. Ha? Joke lang. Nung Bicol ka din. Nung Ano yan, Maria? Kahit ako'y napalayo sa pag-aaral ng Islam, eh tinutuloy-tuloy ko pa rin yung sasabuhay ng aking kamuslim. Kasi nung una, nang ako nasyahada sa Johns Cornets, hindi ko inasahang magkakamali lang yata siguro daan. At ako'y naikayat nila Ustad, sila Ustad Harun sa Qatarges. At tinanong ako kung ako ay Muslim kasi nga yung tsura ko parang Muslim daw, mahabang balbas ko. Pero kung hindi ko pinuputol, mahaba na siguro yan, nakapitong putol na ako eh. Kaya sabi ko naman ay hindi ako Muslim. Parang Muslim lang. Kaya sabi nila, sandali sa bakit gusto mo Muslim, subukan mo lang. Wala namang masama kung susubok, di ba? Bawat sa atin. Wala namang mawala. Baka tayo pa magkaroon. Ito yung para sa akin, ako pa magkaroon. Ang sabi ko naman, sa isip ko, sige, payag ako. Gagawin ko lang para may experience ano. Experience lang ang bala ko doon, mga kapatid, mga bro. Kaya lang, nung kalaunang tumatagal, hindi ko namamalayan na napapaganda pala ang aking sitwasyon sa aking sarili. Na ako ay dating Kristiyano, ang dami ko pong relihiyon na napasok. Dati akong born Christian ako, nakapag-iglesia ako, naka-born again, yung pang El Shaddai, yung pang isa si Dating daan. Basta lima, hindi ko pala matandaan. Born again. Bear again. Ngayon, Siya po. sa lahat na napasukan ko na religion, tutugma-tugma ko po parang hindi nakakatugma-tugma, magulo sa dami ng sikta ng ating religion. Hanggang sa ako'y nakapag-abroad dito sa Saudi, unang abroad, 1998. Tama, 1998. Tapos, tumagal din ako na ako ay isang ignorante sa tawag ng pag-adhan. Hindi ko pa alam po yung adhan, yung pagdadasal ng mga Muslim sa Saudi. Bakit ganon? Umaga, tanghali, hapon, alas 3, alas 6, hanggang sa huling sala ng Aisa. Nagtataka ako, bakit pag sila ay papuntang sasala ay sumisigaw? Ngayon, interesado akong malaman kung paano sila nagdadasal, paano nila sinasalamuhan yung buhay ng pagka-Muslim. Gusto ko magtanong sa kanila pero hindi ko makaintindi Arabic eh. Sinyas-sinyas lang kuminsan ako eh. Wala akong
pag-asa naging ano, nalaman ko pa paano. Hanggang sa napagpag ako ng Qatar ng 2008, tumagal din. Wala rin ako na ano na alam kung paano ko magtatanong, magkaroon man ng experience. Ayun, sa madaling nasalita, nakailang taon na ako. Bali almost 5 years na po yata ako ngayon. Higit na sila. Pero ituloy-tuloy ko kasi yun ang aking nababasa sa Banal na Quran. Ang buhay natin ay nandoon nakasama lahat. Nang wala sa iba. Maaaring nasa iba rin na reliyon yung sa Bible nila. Pero hindi nila ginagawa, hindi nila dilinis sa bawat isa yung katotohanan. Kasi ginagawa po nilang negosyo, di ba? Kahit nasan tayo, mahalata nyo. Hindi naman, sa tao, sa panahon ngayong tao kahit di nakapag-aral, hindi na tanga. May isip na po ang tao ngayon. Bata pa lang, may isip na yan eh. Nagsisilpon na nga eh. Yeah. So, alam mo yung sinungaling tsaka sa hindi. Alam mo yung pinipiraan ka o ginagawa ka lang na gamit para sa kapanganan nila, o hindi. Alam mo na yun. So, nabasa ko kasi sa Quran, sa talatang 51-55, hanggang sa 58, sabi niya, at ikaw ay magpaalala sapagkat ang pagpapaalala ay katotohanang makakatulong sa mga naniniwala. At ang sabi ng Allah, hindi ko inilikha ang jin at tao maliban upang sila ay sumamba sa akin. Tanging sa akin lamang. Sabi ng Allah. So anong gagawin ko? Iiwanan ko pa ba yung sinusubukan kong religion? Yung pananampalatayang Islam? Yun ang ibala ko lang noon. Gagawin ko lang lisensya para maglalakad ako dyan, mahuli ako may... Oh, Muslim ako. Gagaan ng kaso, di ba? Muslim ka, patid eh. Yun po ang binabala ko lang noon. Pero nung kalaunan, ba, hindi ko na po maiwan. Alam niyo po, sa ating mga kapatid ha, sino ba nakaka-experience sa inyo na tumatagal na sa Islam? Ako, magpa 5 years na. Una pa po kasi na-experience ko, lahat ng pagsubok kung nag-Muslim ka. Pag tinanggap mo ang gabay ng Allah, ang daming pagsubok ang darating sa buhay mo. Mapapayak po ako dyan sa masasabi ko, pero yalla, hindi ko. Ipigilin ko dumari. Ako po ay napalayo sa pag-aaral ng Islam dito sa Alcor, Qatargis at Albanar. Pero tinutuloy-tuloy ko pa rin, no? Ginagawa ko pa rin yung paraan ko kung paano ko may salabuhay ang aking pagka-Muslim. Kasi mula nung magbasa ako ng Quran, isinasalin ko na kaagad sa Tagalog para maunawaan ko yung sinasabi. Katulad nung sura na 114 na alnas, kung pagpapakupkup, humahanap ng pagpapakupkup sa Panginoon ng sangkatauhan. Ha? Naalalaman ko na yun, sinasalin ko para malaman ko. Hindi ko na babasahin masyado kasi mahaba tayo. No? Tapos, nung ako ay gumagawa pa rin na nun, sumasabay-sabay ako sa masjid, yung mga sasala. Kung anong ginagawa nilang tama, yun ang ginagawa ko. Kasi malalaman mo na kung, kasi nakapag-aral tayo ng konti dito. Malalaman mo na kung mali yung ginagawa o ano eh. Basta ituloy mo rin tama para sa'yo. Alam mo naman yung binabawal. Pag minsan nanonood ako sa YouTube,